Ang point ko guys is lalo na mag-isip tayo na sana ay blisingan at magkaroon ng maraming laman to. O di ba? Hindi naman ibig sabihin na lahat na lang ipamigay o ipanghatag ba, pero ang importante guys ay siyempre marunong kayo magpag-share. Marunong kayo mag-share sa blessing nyo dun sa iba. Diba? Pero wag nyo namang hayaan na sila ay magbigay ka ng 1 hanggang 2 lang. Hindi, wag mo naman silang sayahin sa bigay. Ipakita mo rin sa kanila na mga ka-farm na maganda talaga yung may tanim. Diba? So, naisipan na nila na ay next cropping magtatanim na ako ng gayaan upang mayroon naman ako naman din ang makapagbigay. Siyempre, pero kapag magbibigay tayo mga ka-farm, okay lang kumpara sa kung utang ay singilin. Kung siyempre kung magbigay tayo mga ka-farm, wag na tayong mag-expect na tayo ay bigyan nila. Kasi kung ako ay magbigay, isipin ko naman din yung mga taong deserve bigyan, 'di ba? Pero yung mga taong hindi deserve, hindi na mamimili din tayo dahil hindi naman tayo perfecto. Meron naman tayong matang tumitingin kung sino yung karapat-dapat at dapat. Hindi naman lahat ng sabi ni Bidasto ay magbigay. Mag-antay na lang tayo sa kanyang yield upang mabigyan tayo. No. That is a big no. Kasi alam niyo mga ka-farm, as para sa akin, kailangan ko magbigay ako sa ibang tao, sa mga tao, kailangan matuto din sila. Kasi hindi lang ako hanggang sa bigay lang. Gusto ko rin matuto rin silang paano magtanim, paano maghirap. Hindi naman pahirapan yung tao. Gusto ko lang na yung ginagawa ko mga ka-farm. Alam nyo ba, ang ginagawa ko ay hindi pa naman na-approve tong area ko na learning site. Dati ay sinubukan ko yan. Pero ang gusto ko, purpose ko talaga sa mga visitor na pumunta dito, yung mga silingan ba, mga neighbor, ay marunong sila or matututo sila. Yun ang ko talaga sadya, na makakita sila sa aking area. Hindi lang na ako na ganito na tanim lang ng tanim. May purpose ito guys, upang ma-show or maipakita ko sa kanila na uy, ganyan lang pala na kahit di masyado malaki yung area, basta kumpleto sa tanim. Yes, may mga area ko talaga na kinukumpleto ko. Kahit maliit-liit lang na entry, meron yung sa harapan ng bahay ng inay, mga basic na mga gulay, mga ganyan. Kasi kapag mayroong bisita, hindi naman meron talagang baka nang giingon nila accidentally nakabisit sa atong lugar. Accidentally. Di ba? Sa ibang lugar, so makita nila, ma-appreciate man nila or hindi, basta alam ko nakita nila dahil kadalasan naman yung namimisita ay hindi bulag. So makita nila na uy, ganito lang pala. Kasi makapagsabi ako sa inyo mga ka-farm na ang buong area ko kasi ang main crop ko is rice. So sa bawat dulo-dulo na lang yung mga vegetable, yung mga high valued crops, mga fruit bearing nandun lang sa mga gilid. Tapos yung pinaka main crop ko talaga is rice. So aside sa rice, meron tayong mga tanim na root crops dito sa mga dulo-dulo. Yun ang ipapakita ko sa kanila nga hindi lang ganito root crops. Meron tayong entry sa kamuti. So meron naman tayong entry sa gabi, saka yung manihot o trisima, saka kanindot. Scientific name pa no.
Pero yung mga ganyan, mga ka-farm, kailangan pag may makapunta dito sa atin, siyempre ma-inspired sila, mabigyan sila ng ideya, yun lang pala, hindi kailangan na plantation, no. Kailangan din nating, yung purposes ko talaga dito sa aking farm, hindi naman masyado maganda, pero lahat ginawa ko mga ka-farm. Ako lang naman talaga ang gumawa nito with matching tabang-tabang ng inay. Siyempre, 75 years old, imo pang patabangon na, di ba? Ako lang. Maaga ako magsisimula tapos babalik sa hapon. Yung sa tanghali na sobrang init na hindi ko makayanan dito sa kanang exposed sa sunlight, nandun ako maraming mga trabaho sa mga shaded areas na kung saan ay mayroon ding mga tanim. Hindi naman lahat. Like for example, ito guys, may niyog sa ibabaw. So, syempre, may mga yan, shade yan, or shadow di ay. So, yun. Doon tayo upang hindi masayang yung panahon. Yun, ganyan ako mga ka-farm. Kaya, alam nyo ba, ang pagtatanim sa akin ay naging passion ko na mga ka-farm. Passion fruit. Yun. Kaya nga, agriculture ang kinuha ko mga ka-farm. So, dito lang ako nagtatrabaho. Dahil ako ang owner, ako ang manager. Yun, walang boss. Kaya, happy ako dito guys. Nakikita niyo naman. Kaya, pero hindi naman lahat ng tao happy. Or mali pa yun ba? Katulad sa ngayon ay, kung yung sa mais, yan, may sample ako sa mais dyan ngayon, ay inatake ng fall armyworm. Yung fall armyworm mga ka-farm, ay kailangan yan na isprehan ng systemic talaga. Kasi defoliators yan sila. Nagsishred yan sila ng dahon. So, once nga ma-sprayhan yung sa yan habi, sa kanang kung kuan mo, chemical, nagdepende sa chemical, mag-spray. Yung sa fall armyworms. Pero kung mayroon naman tayong mga predators, mayroon naman tayong mga pathogens, mga good pathogens, mga predators na pwedeng ilaban sa mga gayang mga pest. Katulad ng mga Beauveria bassiana. Di ba? Naapa jud ako. Di pa jud kay ko buloktan to, guys. Beauveria bassiana, mga ingana ba? Mga good pathogens na, guys. Metarhizium anisopli anisopli. Correct me if I'm wrong guys. Yung mga ganyan, yung mga parasitoids, maraming mga paraan. Hindi lang tayo mag-isip ng isa lang na depende talaga tayo sa chemical diretso. Mag-iisip-isip din tayo minsan na mayroon pang ibang mga paraan na pwede makontrol yung fall armyworm. So, wag naman masyadong, sa lahat ng mga corn farmer dyan, wag niyo masyadong dibdibin yung problemang yan. Dahil alam nyo, maraming solusyon. Kapag may problema, may solusyon. Di ba guys? Problema yan, pero may solusyon. Huwag mong gawin yan, walang solusyon. Meron. Kaya nga, dumating ang problema dahil mayroong solusyon. Shout out mga chemicals dyan ha. Sa mga laboratory, huwag naman kayo magawa ng maraming problema. Dahil alam na naman namin kung paano ang solusyon. Dahil alam nyo, lahat ng mga farmer ngayon, it's either rice, corn, basta all farmer general na, ay na-undergo na sila ng mga trainings. Depende na lang sa application or sa implementation after sa training. So, di naman lahat ay mag-follow ng mga trainings, pero mostly na-encounter na nila ng mga training. At saka kadalasan ngayon ay nag-conduct na sila ng TOT, Training of Trainers. So, yan. Pag lahat ng mga farmer ay i-apply nila kung anong natutunan niya about farming, ay nako, wala nang chemicals. Dahil marunong na sila gumawa ng against sa chemicals, like for example, yung mga concoction, fermentation, mga ganyan guys. Marunong na sila kung sakali ay matsambahan nila na i-implement nila kung ano ang kanilang natutunan. Pero kung hindi, kamuti pa rin.
Useless. That is a big useless. Sana ay hindi na lang sila nagsasayang ng panahon kung hindi nila i-implement kung ano ang kanilang natutunan. Isa pa, kung nag-organic tayo guys, or kahit hindi naman street organic ka, or kanang practitioner ka lang ba, na preserve mo yung siyempre yung ecology ba na balance. Kasi kapag kulang o namatay yung mga ibang insekto, kulang na yung ecology, hindi na balance guys. So yung ecosystem natin ay kulang. Di ba? Sayang. Dapat palagi tayong environmentally friendly. Yoy! No, mayroon kayong natutunan konti, di ba? Para environmentally lang. Ana ra guys. Like for example, huwag kayong umutot sa maraming tao. Oh, ba't umutot kayo sa maraming tao? Bawal yan. Kasi yung makas kasimhot ay eray. Yung mga tao, hindi yung mga plants. Dapat kung umutot kayo, awin na sa maraming tao at doon kayo umutot sa maraming tanim. Dahil alam nyo guys, ay yung tanim ay kailangan yung utot mo. Ina-absorb sa tanim ang carbon dioxide galing sa environment. May carbon dioxide sa environment katulad sa tao, livestock, ini gases, basta carbon. Yun. Tapos in return, ang say benepisyo sa tao, sa animals, during at night, magpalabas ng maraming oxygen ang tanim. So, vice versa lang gyapon guys, murag biyahe. So, dapat kailangan may alagaan natin ang tanim through utot. Ututan mo na lang yan guys. Yun, nakakatulong ka pa sa kanilang pangangailangan everyday. Utot, unang utot. Kaya nga alam nyo, kapag yung tanim mo ay palaging binibisitan mo, malaking ang posibilidad na yung tanim ay malulusog, tapos syempre ma-feel nila na inaalagaan sila. Yun pala ay yung mga lumabas sa ating katawan, yun pala ang inaabsorb nila guys. So which is good para sa ilaha ang carbon dioxide. Di ba? Kaya nga mayroon tayong activity na pausok. Kasi kailangan nila ng carbon. Tapos habang tayo, like for example, habang tayo ay nagsasalita dito, naglabas tayo ng carbon dioxide galing sa ating bibig. Hindi yung saliva ha, yung mga, siyempre yung mga hangin. Yung paghinga natin, di ba guys? Oh, nakaabot na tayo ng 29 minutes. At least mayroon akong nabigay sa inyo kahit kunting kaalaman man lang. Sige. But thank you so much for watching everyone guys. Enough na kayo. Maubusan ng memory si host. Hindi, yung cellphone. Nakakatakot naman kung tayo ay mauubusan ng memorya. Baka siguro yan ay Alzheimer. Yun. Basta yun lang mga ka-farm ha. Thank you so much for watching. Bye bye.